Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala patas ng sarapan ng pantao. Ay hinggil sa issue ng panawagan ng One Pacman Party List representatives at chair ng committee ng Alleviation of Poverty na isuspend muna ang delisting ng 1.3 million na Fortis beneficiaries na nais tanggalin na ng DSWD. So yun yung ating tinunghayan topic ngayon, yung panawagan ng One Party List na isuspend muna ng Kongreso yung delisting nung Fortis. So yun yung panawagan niya na wag mo ng 1.3 million na benepisyaryo ng ating Fortis beneficiaries po sa DSWD. So suggestion ng Committee on Poverty Alleviation na i-assess muna ng mabuti ang mga tatanggalin na benepisyaryo ng DSWD. Ayon sa kanila, ang tatanggalin na benepisyaryo ay may stable ng pinansyal na katatayuan at ang mga anak nila ay nagtapos na ng kolehiyo. So yung ang mga sumasahod o kumikita ng 12,000 a month ay hindi na dapat pangkasali sa beneficiary. So yun yung 12,000 and above. Parang sa tingin din natin ay reviewin din niya dahil masyadong malaki yung 12,000 and above. So dapat kasi yung sa 4 piece na benepisyo nasa 500 lang, yung 600, tapos 300 dun sa mga dun sa mga tatlong anak at iba-iba. Dapat dun na sa yun, dun sa almost mababa ang siguro abutin lang ng mga, baka wala pang 5,000 siguro, doon nila ibigay yun. Pero kung may regular na trabaho siguro, kahit minimum wage, siguro yun, dapat hindi nakasali yun doon sa 4P. Yung 12,000 malaki yun dapat pati walang regular na trabaho yung bibigay yun. So siguro tingnan mabuti rin yun yung financial bracket ng mga bibigyan nung sinasabing beneficiary. Dahil kung 12,000 malaki na masyado yun ibig kaya na pag-aralin. Ibig sabihin kung pag-aarin mo pa nila yung 600 at saka yung 300, ibigay na lang nila doon sa mas walang regular na trabaho ng mga kababayan natin. Instead na isali yung mga regular na trabaho kahit minimum wage, di ba? Hindi dapat kasali yun. So ngayon ay ang budget ng ating pamahalaan sa 4 piece ngayong taon ay para sa 0.4 million na benepisaryo at 3.9 million dito ay aktibo at 700,000 naman ang for review. So 12.5 million Filipinos considered poor second quarter ng 2023 on SWS survey. So ganun karami yung binabudgetan ng ating 4.4 million. So yun yung mga walang regular na trabaho siguro. Kasi medyo isasama kong yung bracket na binigay nung atin nakuha ang information sa media ay medyo malaki yung 12,000. Kasi doon sa nababasa natin na yung ng 4 piece, yung kanyang parang manual, walang nakalagay doon wala tayong mabasang income bracket doon. So ang nakalagay lang doon yung pinakamababang income doon sa community. Doon sa 12,000 masyadong malaki. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. At issue ito ng pagsuspend ng pagtatanggal ng benepisyaryo ng Fortis or Pantawid Kapamilya ang sinusuporta ng pagsuspend na nais at panawagan ng party list. Pacman at chair ng Poverty Alleviation Committee sa Kongreso. So kailangan dito ng masusing pag-aaral at assessment kung sino ang dapat
sa beneficiary ay papalit sa ngayon. So yung gagawin ng DSWD na pagpapalit niyan, o kung paano pa, kung dadaanin pa yan sa Kongreso, ay sigaralan talaga mabuti ng DSWD yun. With the chair with the one point of population, chair of Poverty and Elevation Committee. Maski sa, siguro may committee rin din dyan sa Senado. So makisali siya dyan sa pagsala ng mga idilisin. So 1.3 million yung tatanggalan mo ng suporta. Na kung saan ay itong mga tao na yan, 4 million, isipin mo, walang trabaho, walang regular na trabaho, na inaida mo ng 5,000. Ibig sabihin, hindi sumasahod ng maayos yun. So, ibig sabihin ay maayos na trabaho, kaya inaidaan ng pamahalaan ng ganong klase ng ayuda. So hindi wala silang regular na trabaho. So dapat yun ay bibigyan ng pamahalaan natin ng regular. So mahalagang bagay ang tulong na ito ng ating pamahalaan sa mga naghihikos nating kababayan na hindi nabibigyan ng trabaho at sapat na kita ng ating pamahalaan, which is yung pamahalaan yan siyang pangunahin na dapat na mag-provide ang trabaho sa ating mamamayan bilang karapatan nila. So yun yung trabaho ng ating pamahalaan, pero 4 million yung walang trabaho, sila ay walang regular na trabaho at umaasa doon sa purpose na tulong ng pamahalaan din bigyan ng trabaho regular. So dapat lamang nalimihin ng ating pamahalaan, particular DSWD, kung improve na nga ang financial condition ng mga tatanggalin, o may trabaho sila na kumikita ng sapat at maayos, sa stable o regular sila sa isang trabaho, o ang negosyo nila ay stable ang kinikita. So tingnan mabuti ng DSWD kung kung may regular na trabaho na to at ito ay kaya ng yung wala nang tulong yung pamahalaan, so kaya nilang i-provide yung para sa kanilang mga anak. So yun, so tingnan mabuti ng DSWD, lalo na yung sa income bracket. Basta siguro yun yung pinakamahusay na tingnan ng ating talagang DSWD dyan, kung stable na yung trabaho, may regular na trabaho yung mga o negosyo, yung mga naka-beneficiary na yan. Kung sila ay regular na may trabaho o negosyo, so pwede na silang tanggalin doon. At dapat nga yung ating pamahalaan, pangunahin yung mga nasa purpose na yan, sila yung nabibigyan ng trabaho. Kasi sila yung walang sapat, kaya nga may ayuda yun eh. So kung titingnan natin yung unemployed, pangunahin andun sa purpose. So sila yung pangunahin na tutulungan na wala o regular na trabaho, maybe sinasabi natin underemployed, yung parang hindi sila regular doon sa kanilang trabaho na mamaya wala, mamaya mayroon. So yun, kaya kailangan yung ating pamahalaan mag-create ng mga industriya na magbibigay ng regular na trabaho at mahusay na pagsuporta doon sa SMSE, na yung small medium entrepreneur, na small and medium yung small scale medium and entrepreneur business na magbibigay sa kanila ng regular na kita para yun, kaya nila gusto yung pamumuhay nila. At least kumikita yung mga negosyo na yan from themselves ng above minimum, diba? Or at least kahit paano mga kumikita yung negosyo nila mga 20,000 and above buwan-buwan. So dapat mga ganun yung mga yung MSMS nga, yung micro, mula doon sa micro, small and medium na mga negosyo, dapat even though kay pamilya, makaka-employ sila, dapat kumikita ng malaki yung negosyo din. Para at least hindi sila kaya nilang sustento yung. Ang hirap kasi niya sa ganyan, kapag halimbawa small scale ka, hindi rin nila kaya pasundin halos na minimum yan eh. Or yung sapat na. So kaya kaya yung iba yun ang problema. So dapat ay pag iba yun ang ating industry, kung paano nila matutulungan yung ating mga industriya na yan, nakikita na sapat, pati yung kanilang kahit umemploy lang sila 5 tao, umemploy ng 10 tao. At yung kasing medium, nasa 100, halimbawa yung medium nasa 100,
yung 10 and below, yun yung halos na hindi nakakapagpasweldo ng sapat, 10 and below. Doon na small and micro, yung medium na hanggang 100, at least yun na nakakapagpasweldo siguro ng minimum wage. Pero yung iba sa small hindi nila kaya dapat tulungan ng pamahalaan nyo para at least makapagpasweldo ng minimum wage yun, or above pa, at kikita ng malaki itong negosyo para paano sila mag-ibayo yung kita ng ating mga business na gano'n. Tulungan nila kung paano nila, nag-survey nila yun, tutulungan ng ating pamahalaan yun kung paano aangat ang mga negosyo nila. So yun, at ang fairness in CCT privilege ay dapat pairalin ng ating pamahalaan. Ang hindi nabibigyan ng trabaho ng pamahalaan ay kahit paano tulungan ng ating pamahalaan sa bagay na ito. So ang daming 4-piece beneficiaries na hindi sapat ang kinikita, nasa 3.9 million na active na mabigyan ng trabaho o negosyo na sapat ang kinikita na mabubuhay sila ng maayos at napapag-aaral ang mga anak, o dapat ay ayon sa karapatan-pantao mula standard salary at administration of living yung pinabubuhay. So yun yung ating patuloy na boses mula dito sa pagsusulong ng karapatan-pantao o human rights promotion natin at good governance. Patuloy nating isinasabot sa pamahalaan ng mga administrasyon mula pa nung tayo ay magsimula ay yung standardization din, yung standardization ng pamumuhay ng mga tao mula dun sa standard salary. So yun dapat yun ay achieve at full employment. So dapat may yung mga bagay na yan ng ating pamahalaan, yung trabaho, bahay, yan. Pangunahin natin yung lahat nga siyempre ng karapatan ng tao, yung pangunahin nga basic ay trabaho, bahay. So meaning that bibigay doon sa mga tao yan, ang pumumuhay sila na maayos. And then siyempre yung kung paano tutugunin ng gobyerno yung lahat siyempre ng serbisyo sa mga tao, kaakibat ng mga bagay. So dapat yung ating pamahalaan ay maibigay o ma-regulate yung talagang o maabot ng pamahalaan yung standard living ng mga Pilipino na tayo namumuhay ay yung standard na pumaharapan tao. So mula makikita natin halimbawa from the salary, minimum wage, tapos yung serbisyo ng pamahalaan, yung makikita yun So ngayon ay makikita mo kung na hindi tayo na kaya marami ng standard living sapagkat andun sila sa sa 4 million, di ba? Tapos yung iba, siyempre kasama na rin siguro sa 4 million dineklara ng mga Pilipino, mga mahirap sila o hindi pa kasali yun, isipin so ganun ka rami yung tutugunin ng gobyerno para may taas tayo sa standard na pumuhay or even more than. So hanguin muna nila sa 4Ps yung beneficiary doon to regular job. So create ang industry yung ating pamahalaan. So yung ating Pangulo naman, panay yung kanyang pagpapa-invest din sa ating bansa and then creation of job and creation of magabayan siya ng ating banal na Panginoon Diyos na magampanan niya yung pagulong niya na at yung buong pamahalaan makapag-create ng more jobs, matalinong pag-create ito para mabigyan ng trabaho lahat with standard salary. So ang pangunahin, siyempre bibigyan ng trabaho na rin nasa 4Ps kasi hanggat magigis natin din sa 4Ps yung naghihirap na Pilipino. Diba kaya natin idaan. So ngayon nire-review ngayon yan, baka yung iba mataas yung yung financial status nila, nakasali pa ron, di ba? So tingnan mabuti kung sino ba yung dapat isali o hindi na may sinasahod na ganun. O hindi na dapat bigyan pa yung may mataas na sahod. Ano ba, kahit minimum wage, siguro hindi na dapat isali pa ron. Kasi maraming Pilipino rin yung mga talagang kailangan. Yung iba nga, yung ibang mga private na ipipiling pa kung ano ng mga tulong. So, lalo na mahalagang tulong. Kaya lang, it is not the type of help na dapat ibigay ng gobyerno, kundi trabaho. So, kahit lang yung kanilang industrial kitchen to give the work yung sa ating minimum yun na bibigyan ng work nila sa mga Pilipino. Kaya lang andun yung binibigyan nila ng mga tao ng ating gobyerno 600 pesos para
pandagdag, pantawid gutom nga. Tapos, syempre, yung mga tao na yun, syempre, nagtatrabaho, hindi naman kumpleto yung trabaho nila. Kaya, syempre, sino hindi mahabag doon sa kalagayan ng mga tao na yun. So, ngayon, ang ating panawagan sa pamahalaan ay pag-ibayo ng industriya sa bansa na magbibigay ng trabaho o regular na trabaho sa mga Pilipino at pangunahin na mabigyan ng trabaho ay itong mga nasa 40s. O dito, nakagaya din nila na dapat magkatrabaho. So, yung nakalista sa 4Ps, maraming hindi pa nakalista ron o kasali ron. So ngayon, yun yung mga dapat bibigyan natin. 4 million na yung dapat bigyan ng trabaho ng job ng ating gobyerno. Regular, dapat regular. Yung hindi pa kasali. Diba? Malaki. Malaking bagay din. Ilang yung populasyon natin dito, 100 million, kasama pa yung bata. Ibig sabihin nila yung mga workforce ng Pilipino. Halimbawa, dapat may trabaho. For 100 million population, 150 million population. Ilan yung workforce doon, di ba? Aside from the bracket ng mga children, di ba? At saka old. So, yung mga retired na. So, ngayon, kung ang mga beneficiary nito ay mabibigyan ng pamahalaan na regular na trabaho o negosyo, ay itong budget nitong 4Ps ay maaaring gamitin sa ibang social. So, di ba? Kung magiging magaling lang yung ating pamahalaan, yung budget na ginugugol dyan, kung bibigyan mo ng trabaho, magagamit ko sa ibang serbisyo yun. Kung bibigyan mo ng trabaho, yung ating 4Ps, di ba? So, di ba, higit na mabuti ang nasa bulsa nila kung sapat na kita kaysa ayuda ng pamahalaan na under ng pantawid sa pamilya, di ba? Alam mas, yung mayroon kang minimum wage o yung 600 pesos plus yung unregular job mo, di ba? Mas maganda kahit paano may minimum wage ka, di ba? So, yun. Na parang minimum wage nga natin, naiduahan pa ng ganun, di ba? So, ibig sabihin ay dapat iangat pa yung ating wages kung ganong klase na may ayudang 4Ps. So, ang tingin natin dyan, dapat ibigay yan doon sa mga talagang walang regular na trabaho, even minimum wage earner. So ang ating bansa higit na uunlad kung magkakatrabaho ng maayos itong mga beneficiary nito at mga hindi pa na iilista dito na walang trabaho at sapat na kita sa mamayang Pilipino. So maraming dahilan kung bakit walang trabaho yung mga Pilipino. Unang-una, sistema, di ba? Yun. Yung iba, usually talagang ang trabaho, sistema yung ating pamamalakad ng pamahalaan. Kasi kung mahusay yung pamamalakad natin, kahit may mga taong tamad mag-aral ay talagang kung single yan, talagang magtatrabaho para kumain, di ba? So may bigyan ng trabaho ng ating pamahalaan, even though no read no write, kung mayroon tayong mahusay ng sistema. So yan yung ating malaking dapat laging katanungan, bakit may naghihirap na Pilipino unless tamad siya, di ba? Pero kahit tamad, kakain siya, gugutom siya. So, tatayo yan para magtrabaho. Ngayon, kung meron tayong sistema magbibigyan sila ng trabaho, di ba? Yung mga bagay. So, dito sa industriya at mga investment na nakukuha ng ating pamahalaan, ay sana mabigyan ito ng trabaho at regular itong mga nasa 4Ps at ibang walang mga regular na trabaho mga Pilipino sa ating bansa. So, yun, sana yung ginagawa ng ating Pangulo, yung kanyang investment, yung investment ng negosyo or pera doon sa mga stocks or mga negosyo existing para makapag-expand ng kanilang mga business or business mismo magdadalahin dito to employ. Kaya kung nag-expand ng business yan, i-employ yung tao. So yun yung kagandahan ng kanyang pag-ikayat ng foreign investment. Kaya lang dapat nililimitin ng ating Pangulong Marcos yan na dapat yung foreign investment is should be controlled by lang lahat for dapat 70% on Filipino owned, 30% lang sa ibang bansa. Kapag sinuri kaya natin yung korporasyon o mga negosyo sa ating bansa, mas marami, baka foreign, hindi naman sana, no? So we hope gabayan ni Mother Mary ang ating pamahalaan, particular itong administrasyong Marcos ngayon, na makapag-create ng maraming industriya o mapalago ang mga industriya sa bansa at makapagbigay ng trabaho at negosyo mula SMSMEs. Magabayan ang pamahalaan na mawala ang mga abuso dito at hindi marunong sa pamamahala sa
sa anumang ehensya nito para hindi ito maka-apekto sa ekonomiya, particular sa trabaho sa ngayon. So, sana magabi na banal na Santa Maria yung ating administrasyong Marcos, tinatagminatin nito, ito ay makapaglingkod ng maayos at ito ay makapag-create ng industry. Yung kanyang mga financial managers na maliwanagan kayo sa panakatalinuhan at mahusay na paglilingkod at patas para sa lahat. So, sana walang yung abuso para hindi iilan yung napagbibigyan ng mga negosyo o trabaho na yung inequality. Hindi, kung tutusin, ang pamahalaan dapat kagaya ng dole, isang mahalaga i-recommend mo yung mga tao dun sa mga trabaho para magkatrabaho. Pero may yung iba kasi nangyayari sa mga negosyo, kung mayroong nagkakaproblema, nagkakapaboran, di ba? Halimbawa, importation, yung ibang nasa import, iba yung napagbibigyan siya na para umimport, di ba? May mga ganong klase na problema. So, yung iba namong problema dun sa kanilang mga negosyo kung sila ay napupulitika. Yan, mga bagay na ngayon, nagkakaroon ng panakasan sa ating pamahalaan, red tape, mga ganon. So, ngayon, yung mga ibang negosyo, sagasa ng ibang mga negosyo, mga ganon mga bagay. So, maraming mga dapat tingnan yung ating pamahalaan. So, kaya suriin ng ating pamahalaan ng mga nakaka-apekto sa ating ekonomiya kung bakit hindi ito nakaka-establish ng mga industriya na magbibigay ng trabaho at ganyan din ay sapat na negosyo. So, halimbawa, korupsyon, inequalities in business opportunity. So, abuso sa pamahalaan mula hustisya and using government force and influences in vested interest ng ilang tao at negosyo. So, at nakabuso sa bawat ahensya, etc. Dapat solusyon upang hindi makasira ng ekonomiya mula pagkakaroon ng regular na trabaho or negosyo at pagbibigay ng sapat na. So, yan. So, una ng ating Pangulong Marcos, kagaya ng mga ilang naglalabas, may mga hoarding, yung mga nagpapatakbo ng mga negosyo na papataas ng presyo ng mga bilihin. So, tingnan mabuti na po ang pamahalaan, ano ba yung nakaka-apekto ng ekonomiya para maka-apekto ng trabaho o pagbibigyan o pag-create ng mga negosyo at pag-create ng mga industriya para magbigay ng trabaho. Tingnan mabuti ng ating pamahalaan yun para makapag-employ or ang ating pamahalaan ay mahina yung pagbibigay ng pag-create ng negosyo o paano mag-create ng negosyo. Hikayatin niya yung mga tao po sa case, yung mga Pilipino. So, yun isang malaking problema. So, naging solusyon nga dyan ng ating gobyerno palagi ay foreign investment. Tapos yung ibang mga local, hindi naman tapos ngayon, mababalita natin, ang daming naloloko doon sa investment sa loob. So, kaya dapat, ibig sabihin, may mga Pilipino na maaari nakapag-abroad or nakaangat ang buhay doon sa ibang mga mahuhusay magtrabaho. Pero, naloloko sila. Dapat, siguro, yun ay mahikayat ng ating pamahalaan. Diba, ang daming investment scam sa bansa. Ang daming naloloko. Yung mga yon, instead na sila maloko ng mga ganong klase ng mga manloloko, yung ating pamahalaan, hikayatin sila in establishing a peace with them. Kasi yung para makapag-create ng ng negosyo at makapagbigay ng trabaho. So yun, may mga ganong klase tayong mga kababayan na nakakasabuhay, nakakaalwan. So yung iba ay lalo iba nag-abroad. Halimbawa nakaipon sila ng milyon, daan libo. Na-invest nila tapos mababalitaan naluloko sila, di ba? Napapayak na lang yung iba eh. So kung yung pamahalaan hikayatin yun, to invest and create doon sa create mo, halimbawa, hikayatin nila yung kagaya gusto ng pamahalaan ngayon yung e-vehicle, di ba? Yung electronic vehicle. So ngayon, hikayatin sa pwede na mag-invest din yung ating mga kababayan, not so much profit, pero yun ay tulong din nila para makabibigyan din naman sila ng trabaho din sa iba. Pero kikita sila doon sa kanilang mga negosyo. Yung iba kasi ng mga naloloko, gusto malaking profit agad. Doon sa kanilang nangyayari, ayun, nadadalahan sila. So ngayon, hikayatin nila yung mga kababayan natin na may mga ganong klase ng mga pag-unlad to invest with the effort of the government pag-create ng industriya na gano'n o sila wala para kasi mapagbigay ng trabaho kasi yung ating ginagawa ay foreign investment. Alam mo, yung malaki negosyante ko mag-invest dito o yung mayayaman sa ibang bansa.
So tayo, parang ambagan mga Pilipino kung sino yung nakakaluan. I-create ng malaking industriya, or ano ba, corporation, bibigyan ng trabaho, ano ba yun, i-vehicle. Pero yung investor mo ron, yung mga Pilipino na kagalo ko ng mga scam, di ba? Mga scam na mga pyramiding scam. So, yung kung yun mag-invest no sa e-vehicle, they will give jobs, di ba? Tapos tayo rin yung Pilipino rin yung magtatangkilik, and then pwede rin yung. So, sana yun yung magandang hikayat ng ating pamahalaan doon. Kasi yung iba naman Pilipino ay mayroon kong naiipon para i-invest. Kaya nung iba, gusto malaki kita. So, kaya ng ating pamahalaan yung ganun, iba natin mga kababayan na makapag-invest na kahit hindi masyadong malaki kita, pero baka siguro sila with the effort of the government. Kesa doon sa maluloko sila sa Facebook, may naghihikayat doon, o sa website, di ba? Yun. Tapos sila doon sa kanilang mga naipon. Pero kung sa government effort, ito nag-create tayo ngayon ng job na ganito to establish a corporation, so invest kayo dito. So the effort with the help of our halimbawa DTI, mga ganon, so makaka-establish yung mga Pilipino ngayon to invest. Sigurado ko ngayon, ba? Kikita. Sana ganun gawin ng ating Pangulong Marcos diyan. Pag-isipan niyo mabuti yan. Kasi kung marami yung bilyong-bilyong naluloko mga ganyan eh. Kaya kung sila may hikayat ng pamahalaan, pag sila yung mag-i-effort dyan, i-partner i-invest nila doon sa pamahalaan, doon sa halimbawa ganun pag-i-create job. Sure pa yun. So ngayon, again, maliwanagan, iba na lang Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at tanimain ang mabuting balita. Ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamayan ay sumunod sa pamahalaan at makapamuhay tayo ng patas at mapayapa at maunlad. At higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So yun. So sana maliwanagan yung ating pamahalaan at yung mga Pilipino. So tanimain yung mabuting balita at yung ating pamahalaan ay mara ng mabuti, matuwid. Walang maabuso. Yung mga Pilipino sumusunod sa pamahalaan. Kung sumunod kayo sa pamahalaan, maliwanagan kayo, sumunod sa pamahalaan at huwag kayong gumawa ng krimen o mga kaguluhan. So sa kaya makapumuhay tayo nung payapa. Hindi walang gulo, walang krimen, walang lumalaban sa gobyerno. Yung nakamumuhay tayo ng maunlad at higit sa lahat, mayroon tayong kaligtasang spiritual kung tayo gumagawa ng mabuti at patuloy lubos natin sundin yung mabuting balita. So yung magandang hapon sa inyong lahat at sana nakapagsabuhos naman ang human rights promotion sa laging ito hindi sa karapatang pantao at sa issue ito na ating tinunghayan mula dito sa pag-suspend ng ating 1.3 families of Pantamento Pamilya Program. So sana ay ito ay magkaroon ng mahusay na pamamahala ng ating gobyerno hinggil sa bagay. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless.